Madalas na inaayawan ng mga chikiting ang gulay na ito dahil sa kanilang itsura at lasa. Yan ang maladaliri at malapot na okra. Pero ang okra, posible raw makatulong sa high blood at diabetes at iba pang sakit? Totoo nga ba ito? Alamin mamaya mula sa eksperto. Ano ba ang takbuhang home remedy ng mga kapuso nating mataas ang BP? Serpentina, legit na effective kasi may high blood din ako. Gawing candy ang bawang. Nilalagay sa ilalim ng dila. Yung lemongrass at lime, maganda. Tapos kumakain din ng mga fermented like pickled garlic. Ano naman ang inyong home remedy para sa diabetes, mga kapuso? I usually boil soursop leaves, avocado leaves, bayabas leaves, and drink it every other day. Insulin plant, pag tumaas ang blood sugar ko, 2 dahon lang katapat, back to normal na. Happy morning mga Kapinoy MD! Nalaman na natin ang say ng ilan nating mga kapuso sa kanilang home remedies pagdating sa high blood at diabetes. Pero may ikikwento ako sa inyo. Alam nyo ba na meron tayong kapuso na ang way to a healthier life niya daw ay okra? Tara, alamin natin ang kwento niya. Sa probinsya ng Camarines Sur, nakilala namin ang 36 anyos na si Jason Nicard na tila nabubuhay sa kantang Bahay Kubo. Sa bakuran kasi nila, maraming gulay ang nasa paligid-ligid. Love ko talaga ang pagtatanim, love ko ang nature, love ko yung mga gulay. Mas pinipili namin kainin ng gulay, more on sa mga meat and then sa ibang pagkain. Literal din daw na gulay is life para sa magulang ni Jason. Kaya, nang magkaroon ng sariling pamilya, nakasanayan na niyang bigyan ng mga inuming may gulay ang kanyang mga anak at asawa. Isa na rito ang okra-infused water o tubig na may ibinabad na okra. Natutunan to ng aking ina mula sa kanyang ama na na-apply ko din sa sarili ko at hanggang ngayon ay na-apply ko sa mga anak ko. Ito raw ang naging solusyon ni Jason para mawala ang ubo ng kanyang anak. Dok, totoo ba na nakakatulong daw ang okra para sa ubo? Cough syrup yarn? In a way, may property din yung okra, no, that can lubricate or enhance the mucosal integrity doon sa ating lalamunan. No? Dahil sharing is caring, ibinahagi na rin ni Jason ang recipe ng kanyang inumin sa kanyang followers online. Kung gusto nyong mabilis guminhawa ang inyong pakiramdam, pagkatiwalaan nyo ang kombinasyon kong ito, safe at pure organic. Isa raw sa mga nakapanood dito si April na minsan ang nakaranas ng hirap sa pagdumi at pananakit sa likod matapos niya manganak. Yung panahon na yun, bago ko na-discover yung okra na yun, medyo bloated po ako tapos naghahanap talaga ako ng antioxidant. Parang feeling ko ang bigat ng pakiramdam ko po. Sabi dun sa video ni Pinoy Farmer, medyo nakakapayat din tapos antioxidant nga po. So wala naman mawawala sa akin. Gulay naman siya. Yun lang, kailangan ko lang tiisin yung lasa. So tinry ko na rin po. Dok, totoo ba na nakakatulong daw ang inuming may okra sa ating bowel movement o pagdudumi? Ang okra, mayaman yan sa fiber, mayaman yan sa vitamin K, sa magnesium, sa manganese. Meron siyang mga tinatawag nating phytonutrients, at tinatawag nating phytosterol, no, which is good, no, in controlling blood cholesterol. That's why maganda din ang okra para sa fiber content nito. That's why kung kayo constipated, at the same time kayo ay dehydrated, at ito ang dahilan kung bakit kayo constipated, then makakadagdag na tulong ito. Simple lang daw ang paggawa ng okra-infused water ni Jason. Ang mahalaga, siguraduhing fresh ang okra. At least kumuha ka ng 3 piraso at hiwain mo ng maliliit. Ilagay sa isang garapon o paso, lagyan ng normal na temperatura ng tubig. Saka ibabad ang okra sa loob ng 6 na oras. At pagkatapos ng 6 na oras, pag ito ay nagmukhang jelly na, pwede na itong inumin. Ang inumin na ginagawa ni Jason ay isa lamang ho sa mga paraan para makagawa tayo ng tinatawag na vegetable or fruits-infused water. Ito po yung paglalagay ng iba't ibang mga gulay o kaya prutas o maging yung mga herbs and spices sa inyo pong tubig na ayon sa mga eksperto ay maraming dalang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya naman drink your water with a twist daily. Cheers!
Pero paalala ni Doc Oyi, mas mabuting mainom ang vegetable or fruits-infused water sa loob lamang ng 6 na oras. May mga gulay na madaling mabulok na kung sakasakali baka naman mag-cause pa sa inyo ng karamdaman kung ito ay mag-cause ng contamination sa tubig na inumin ninyo. As long as hindi nakaka-apekto dun sa lasa ng tubig kasi yung iba, apektado sila pagka may konting lasa yung tubig. Lalong-lalo na hindi ito gamot. Ito ay makakatulong lamang para makadagdag dun sa pangangailangan ng sistema ng ating katawan. Ang mga anak ko po, to be honest, grabe po ang mga resistensya nila. Pagdating naman po sa pangangatawan ko, bibihirang-bihira po ako nagkakasakit. Ang asawa ko, healthy rin. Ang mga biyanan ko, mga senior na po. Pero hindi mo mahalataan kung kumilos talagang bigay todo, malalakas ang pangangatawan. Physically fit dahil nga po sa mga ginagawa naming pag-take ng mga herbal. At ang paalala ng nurse ng bayan na si Nurse Abby, Mga ka-Pinoy MD, huwag kakalimutan, drink your water mga B, para laging happy and healthy. Munti man sa inyong paningil ang mga gulay na pupwedeng kainin at inumin, may benepisyo pa ring sari-sari na malaki ang tulong sa kalusugan natin.